Hello, good morning mga kapeds. Welcome sa aton Chicken Talk episode 4, ika-apat na naton nga content. And I hope after this video may mabalaan man kamo parte sa akon personal nga experience. Pamangkot today, paano i-manage ang personal and business time. So paano ko i-manage akong personal kag ang oras ko sa negosyo. Okay. Before sina, backstory anay gamay and related ni karon sa pagsabat ko sa pamangkot. Sa amon pamilya, ikatatlo na ako nga generation sang negosyante. Si lolo, may negosyo man sa sang unang iya, and ang akon ginikanan, ang akon nanay may ginegosyo man saya nga iya sang time niya, and akon subong man. So may mga lesson ako to na pick up kay ako naabtan ko paabik akon lolo sa antisama patay and running pa man ang iya business. So isa sa nakita ko nga mga lesson sa ila experience sa pagnegosyo is sang ila time sila ang microphone, sila lang permi ang ginapamatian. Bali tanan nga instruction mahalin sa isa lang katao, which sa case ni lolo ko, siya ang leader. So sa iya ang bilog nga plano, according kay nanay, nagabugtaw sa kuno kada kaganhon para mag-think kung ano ang game plan sa subong adlaw. Ang tanan nga instruction sa iya mahalin. And na-notice ko sa pagdako namon sa akong ginikanan, amo man na ang iya nga game plan man. Very traditional gid ang instruction mahalin sa iya. So ang okay man na, nag-work man na, may mga kilala kita nga negosyante nga until now, amo man na ang ila management style. So, ako daw, hindi ako kasaho sina. Bali, daw wala na siya nag-work sa akon, and daw hindi siya bagay sa personality ko na, ito mo na namin ko. Kay, akong rason naman, nag-retire gani ako sa pagiging seaman para may time ako. Kaya mo nang hindi ko makuha sa barko mo, nag-work ka lang daw, wala ka life, wala ka time. So hindi ko hindi ko na gusto. And gin-structure ko ang business para makahatag sa akon sang extra time nga wala man ka-compromise ang negosyo. Lain sang una iya sa style sang akon lolo kag akon nanay, for example, paano bikon mag-graduation ceremony sang iya bata sa amon be. Ano, hindi gid siya makita, di ba hindi pwede? Kay ka-importante sina. So mag-attend sa sang graduation ko, sama lang na kaadlaw, but mabalantaman as negosyante isa kaadlaw dako na. So, in my case, sa akong sitwasyon subong, hindi ko gusto ya mo na. Kung pwede man lang yang makuha nga maski day off ko, madlagan gihapon ang business as normal. Or kung ara man ko, madlagan man gihapon as ang business as normal. Kung kaya 100% nga madlagan siya nga maski wala ako, mas maayo gid. Daw amo nang akong goal, amo nang akong game plan. So, that's why may nakahambal di gani, may nagbisita sa aton. Hambalya, gatulog ka pa sir. Nagkadlaw gid ako todo kay abi niya ang bilog nga operation is nag-aasa lang sa akon, which totally not. Hindi amo ang realidad. May ara kita core nga team, may ara kita leaders sa kada department. So amo na nga may ara kita oras. I-ano ko na dugay-dugay, i-explain ko detailed gid para mas klaro
klaro gid tanan ang structure sang aton negosyo. Okay. So balik ta sa pamangkot, amo tong backstory. Paano ko ginahandle ang akon oras gid? Normally nagabugtaw ako alas 9 sang aga sang sine. Amo nang nag-work sa akon sang sine. Kay tungod late ako magtulog. Gakatulogan ako 11 or 12 midnight na. I-explain ko na detalye karon ang akong paghandle sang oras. Alas 9 naga-bugtaw ako, then naga-treadmill ako, wala man. Pero antes na nakapangapin ako. Pag pangapi ko, it's either gabasa ko na 1 to 2 page sang libro nga ginabasa ko para daw kung sa salakyan pa pampainit sang makina mo daw muna kay kalain kis ang pagbuktaw mo di madesisyon kada yon. So or manumdum kada yon sang to normally kung mag-abo na daw dasig ko mahago hasta magabi. So basa 1 to 2 page, then samtang nagakape and makuti ko sang cellphone nakon kung may pamangkot ako sa akong pinsar, usually gina-research ko dira na da sa kwarto lang ko na anay. Then samtang nagakape ako, gapang reply na ko na sang pwede ko matapos orders, mga replies, sang mga wala ko na replyan sang kagabi. Then kung maubos ko ng akon isa ka tasa ko nga kape, amo lang na pag gwa na kon. Ti wala ka pa kapaligo. Yes, wala pa ko anay kapaligo. Gagwa lang ko na anay na sa kwarto ko, kay ari malang ang kwarto kag ang amon nga opisina isa malang. So pagwa ko na may damo-damo ko rin desisyonan. So mga 10 AM na dayon, mga 1 hour na usually ako sa kwarto. 10 AM na dayon, amo na unahon ko ang may deadline. So normally ang orders ang manok abi may deadline na cut off normally sa mga kumpanya alas 10 kid kalabanan. Normal daw standard na ang cut off, so order na ko na kung may mga urgent nga desisyonan, unahon ko lang to anay na desisyonan ang importante. Pero sang gabi pa lang na abi gina plastar ko na iya ang akon mga like amo ni akong to-do list. So hindi lang ipapakita, ari ginabilugan ko na ng urgent. So this is my day. Para na may ginabilugan ako na meaning amo ng urgent sa akon sa amo ning adlaw. So amo ako na magtrabaho. Then pagtapos ko na mga 12 noon, kung ginagutom na ko, wala ko sang sini nagapamahaw, nagatry ko fasting. So kung 12 noon, kung ginagutom na ko, dira ko ma-start kaon sa udto. And kung kaya ko pa, for example, subong 12:30, wala ko na ikakaon daw. Tapos yung panaytanan ko nga importante kay sa akon niya, ang lawas ko once nga magkaon ko daw dasig ko dayon tuyhon daw blur dayon akon decision daw amo nang akon lawas. So siguro sa carbs man amo na nga kung pwede tapuson ko anay tanan antes ko magkaon. Next dayon pagpatak na mga 1 PM, may counterpart ako na sa amon operation. So siya na ang
sa iya ko na gina-delegate ang obligasyon. Like for example, pa-change oil sang scooter, ilista ko lang nila sa akong yellow pad, then hatag ko lang na sa iya. And for example, another example, amon isa ka may salakyan kami naggubay ang handbrake, so idalo niya man ato, siya man na instruct sa amon driver nga makadtoon to sa manok kayo. So next, so sa ano naman sa problema subong sa benta, mayara man kita sales department, nasulat ko lang na ang target for today. For example, amo ning target nga numbers today sales, ihatag ko lang na sa iya dayon. Then amo na ang trabaho niya naman na for amo ning adlaw. And sa operation naman, may ara ako na pending nga area nga tanan ko nga pending dira na din nila na butang mga by 2 PM. Amat-amaton ko na siya desisyonan, or amat-amaton ko na siya pang tunan doon mo ng akong style. And by 2:30 usually kung kaya dira ako na naga-gym. Shout out sa akong amigo Daily Grind dira sa San Antonio sa ubos, so mga kung pwede sang sini 2:30 to 4 PM, 2:30 to 4:30 PM nan amo na. Tapos ko na gym, pag abot ko na di sa balay, maliko ka, kaon ka, then ma-decision ako dayon sang duty para sa sunod nga adlaw. So ako naga-decision sang duty sa subong adlaw, kag naga-decision sang amon lakat sa pull out sa biyahe. Bali may mga desisyon na dabi, ano oras pala dapat sila mahalin, depende sa pull out, mahalin bala sila alas 11 sang gabi or alas 3 ang kaagahon, or alas 7 sang aga kay kisa, depende sa supplier mo nang may schedule ang pull out. So ako na desisyon. Pagtapos sina papulion ko anay sila tanan mga 5 to 5:30. Kung tapos ng obra, papulion ko sila tanan. Pagpuli nila, kisa kung kaya ko pag-check ko sa palibot. For example, kisa malipatan ang parking scooter sa gwa, so disturbo sa dalan, kisa ginapasulod ko na, or may salakyan nga sa gwa pa nakaparking nga malipatan, ginapatras ko na, hindi mo na. Or kisa may mga ref nga bukas nga malipatan isirado, so ang na akong trabaho. Kisa may mga nahukas sa saksakan kay nasa lapay sang kuring, wala na to galigandar ang freezer, so kinanglan ko pa na kisa pang chikon. Nag-rounds ako sa bilog nga sa amon balay, di kaya di amon operation, though normal ko na nga gina-practice. Then pagpatak 6 kung nagutom pa ko sang sini amo nang last kong nakaon, last meal ko sang sini alas 6 ang gabi. Then pagtapos sina dira na ko na dama ano sang akon personal kung mga 6 to 7, dira na dakon ma-organize ang akon personal, kwarto ko, kiss nail cutter, dira na kiss pang shave na amo na dira ko na dagi na sulod. And patak mga 8 to 9 nag-check na ko dayon sang kay tapos na ng bilog na transaction. By 8 to 9 ga-check na ko sang bilog nga natabo sang today, kung na-execute ba lang amo ni, kung ano ang plano para buwas, natapos bala obra ang amo ni na importante, kag ang pila balang binta para today, on track pakita bala sa balayran naton pagka the day after tomorrow, muna ang ginapang check ko. And kis aga check as ang imo nga
online bank kung nag-iba na bala ang checking nga mo ni andra ko na pang check on gabi kag 8 to 9 usually 8 to 10 nga dira na istorya namon sa akong girlfriend kay gaduty man sa hospital so budlay man kung aga ni normally wala kami gawag communicated so amo na ng time namon and kung tapos namon istorya kay ang pinsar ko daw hindi pa hago naga-obra pa ko tapos naman story at 10 to 11:30 hasta matuyo ko kay balaan ko man nga ang pinsar ko kung active pa siya hindi gid ko ya katulog bali nahulat ko gid yung mga uyab ko at least mag-set aside sa cellphone daw wala naga-work sa akon nga iban set aside lang nila cellphone nila then gakatulogan sila sa akon hindi daw kapuyod ko yung pinsar ko para matulugan ko. So kisa akong hago ko sa amuning adlaw wala na ako nag-obra tapos ang istorya ko sa tawag sa akong girlfriend bali ano na lang ko dayon lantaw pelikula amo na scroll hasta matuyo pero normally ganun tawid ko pelikula amo na akon and reset naman sa next day. Ang akon dayon day off normally it's either Sunday to Monday or Saturday to Sunday amo lang na and nagapiluilo ako na sa kay diriya sa Ahoy diri ako nagatrabaho so kung diri ko mag off daw hindi ko kapahuway ang akong pinsar ari man digyapon so ang escape ko gapa Iloilo ko para didto ko magbakasyon didto ko ma-relax so para matawhay gid ang pinsar ko kag kung kisa may istorya sa supplier ginaulayhon ko na to or kisa may dalalon nga item ginaulayhon ko man balik sa Ahoy or kisa ako makabulig ko to daw sa ako igito sa pull out sa man o kisa nagabulig ko na to para may dala ko pulik sa Ahoy daw amo na ang game plan so magpailuilo man ko na kung magbakasyon ko kung may kinanglan i-resupply sa super sa branch ta sa Iloilo amo na ginadala ko na lang na ako na lang nagadala kay anyway pakantuman ko to so amo na ang bilog ko nga isa ka adlaw kag amo na ang bilog ko nga semana and pagtulog ko normally tulog ko 11:30 to 12 nahulat wala ako gapa-alarm kay natestingan ko na sang una magpa-alarm ako kahina sang pinsar ko ka irritable sa akon so napinangakig ako hindi siya nami so gusto ko nga ang tulog ko 9 kung pwede 8 hours gid kay nahulat ko lang nga ang lawas ko mismo ang magbugtaw wala ko siya ginapa-alarm sang sini otherwise kinanglan gid otherwise kung urgent gid so from ang mga tao naga-time in na day normally 5:40 to 6 so may ang 6 to 9 na nila samtang tulog ko kinatagaan ko naman na sila trabaho nga daan sang amo na ang ginaplastar ko kung gabi hambal ko kagina nga mga 8 to 9 or 10 to 11 so amo na and amo na ako yung mag-manage ang akon time sa akon personal kag negosyo. I hope may na learn man kamo and ma-apply nyo man sa inyo. So yearly man galing nag-evolve na ang akon schedule. Ang 2019 nga ako lain ang schedule, ang 2020, 21, 22 and 23, 2024 nga ako daw normally nagalain gid how you handle sang imo oras sa personal kat oras sa negosyo kay ang manok abi tama siya ka trabahoso and nagalain-lain do ka abnormal sa iya may ma-short ang manok may magadamo naman manok so naga-adapt kita nagasabay kita sa adapt kag ang customer demand man ay naga-adapt man kita. So flexible lang kita. Muna nga ang aton chimpo paano kita maghandle sang chimpo nagalain-lain man. So I hope
may nabalaan man kamo sa sininga atong episode 4. Okay, tama na, trabaho na ta.